Sabi doon sa Isaiah 45 verse 15, He created us Kung ayaw gumana, tatanggalin na lang dito. Maingat ang and He formed it to His hands. And subalit, ang Diyos naglikha siya ng Garden of Eden, yung tukay na. So ito ay, ibig sabihin ng Eden ay paradise of God, delight, pleasure. So ito ay nasa eastward of Eden, ay kay God. So mabasa sa Genesis 2 verse 8 to 16. So yung Eden, ang location niya is Middle East, sabi yung sinasabi. Pero, meron rin nagsasabi nga na katulad ng Bible School, gano'n, o iba-iba, na nakalocate daw ito sa Turkey, o Iran, Iraq, o sa Babayan, gano'n. Pero sinasabi nga na hindi natin maintindihan yung exact location ng Garden of Eden because sa time ni Noah na nasira na, di ba, yung deform na yung lupa. Kasi di ba nabuksan yung fountain of great deep. So kaya hindi na nakita yung exact place niya. And then, sinasabi dito ni Brother God, why is Canaan? Sinasabi niya. So itong Canaan, ito na yung focal point of God. And dyan dito yung dealing ng Diyos. So, tinawag siyang number 1, goodly mountain. And mabasa sa Exodus 3 verse 8 and Deuteronomy 2 verse 25. So, yung verse 2 ay yung verse 2. Yung pangalawa, tinawag rin siyang glory of all land. Sa Psalms 106 verse 24. Kasi yung pangatlo, yung Canaan, is tinawag rin siyang pleasant land. O milk and honey. Kasi diba siya yung pinakamagandang lugar, tsaka pinakamayaman, parang yun. Then, dito sa Canaan, ito yung place na kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng breakfast. Ang Diyos ay parang nakipag-ugnayan sa kay Eva, tsaka kay Adan, na kung saan diba ang Diyos lagi nagre-record sa kanila. And then, yun. Dito rin yung sabi niya, yung land of Moriah, na inandog si Isaac dun sa burning offering. And then sa Genesis 2 verse 2. Ito na yung sa parte ng Canaan. And then sabi doon, yung simula 691 AD na sinasabi niya, itong mountain of Moriah, diba yung na-occupy na niya yung sinasabi na Doom of the Rock, ay Monster of Tomorrow. So, naging Doom of the Rock na siya. Tapos, yun nga yung Moriah, high place, light, Lord. So, yun yung ibig sabihin yun. So, parang yung continuation niya dito sa in the midst of the garden. Na kung saan, ito naman yung paglabas pa dito nila Moises sa Egypt. So, di ba sinamahan sila ng Diyos na yung presence nila, ay yung presence ng Diyos, parang sabi nga doon, pillar of fire paggabi, tapos pillar of cloud pag umaga. So, yung presence ng Diyos is nasa kanila. And then, sinasabi nga niya na, dahil doon sa kapos na pananampalataya nila, so, umikot-ikot sila dun sa loob ng wilderness, diba? It is 40 days lang. Naging 40 years. So, paikot-ikot sila dun sa ilang. And then, hanggang sa makarating sila dun sa pinupuntahan nila, although hindi nga sila nakarating mismo o nakapasok dun sa Canaan. Pero Diyos, gumawa siya ng parang sabi nga dun, merong nakapasok na dalawa. Na which is si Joshua and Caleb. Tapos yun, pinaliwanag rin dito ni Brother God na yung tabernacle of Moses. Kasi di ba sa panahon nila, na yung tabernacle, ito yung temporary lang. Kasi di ba yung dibuhat na ano talaga. Parang yun. Hindi lang ako hanggang buhay.
Yan. Oh, 1 to 5. 1. May dalawa siyang ate. Tapos dito yung most holy. Tapos dito yung holy place. Yan. Tapos, yun nga yung sinasabi nga na tabernacle of Moises na kung saan ito ay temporary building lamang na meron siyang 2 parts. And ito yung most holy place. Tapos ito yung holy place. Tapos dito pumapasok yung mga priest, di ba? Yung mga high priest. Kung saan dito sila naghahandog. Tapos meron siyang Ark of the Covenant. Tapos meron ditong cherubim na dalawa na kung saan yung Shekinah glory of God. And then, pumapasok sila dyan, may hugatan dito, tapos so, gano'n naman yan. Tapos, di ba sabi nga doon, bago pumasok yung high priest, meron ng tali yung paa nila, di ba? Tali. Kasi nga, pag pumasok sila, once na pumasok sila dito, tapos, yung presence ng Diyos is bumaba na dun sa, Ark of the Covenant. So, di ba, minsan yung iba, may kasalanan pa, marami pa, kaya namamatay sila. So, kaya may tali yun, ihilahin na lang sila palabas. Sinabi lang ako. So, kailangan sabi nga diba, papasok sila, kailangan malinis, banal. So, yun nga po. So, yun yung buong tabernacle kung saan. Ito yung represent ng life. Eh, di ba sabi doon, sa panahon ni Moises, meron temporary building na tinutukoy. Pero, dumating rin yung time na sinabi na meron yung flesh tinutukoy na kung saan tayo na mismo yun, yung templo na yun. At may ginagampanan tayo ni ministry na katulad ni Jesus Christ. May ministry na ginagawa. So, bilang isang templo sa atin. So, yung tinutukoy na yun na tabernacle. So, yun. Putol pa kasi hindi ko pa masyadong napag. So, yun lang po muna. Father Francis. Father Joey. Brother, lagay. Huwag ka magalaw, magalaw. Sige. Start na, umaga na. Ito ay tungkol sa Armageddon, sabi ni Brother Amos. Baka lumalaw na. Si Brother Amos, may Pag lumipat-lipat paliwanag siya doon na ang paglalabanan, ang lugar, kahit anong booklet niya, di ba lang ang title, Armageddon, Revisited naman. Revisited. Yung kanyang sinasabi doon, ang Armageddon talaga maglalaban sa Megiddo. Tinutukoy doon, anong lugar ba yung Megiddo sa Israel? Ano ang pangalan niya sa Bible? Kung babasihan natin, wala namang lugar na pinanggit kung ano, sa unang panahon, kung anong lugar, anong bayan, yung Megiddo na paglalabanan sa darating na panahon. Ngayon, lugar na Euphrates, mag-uglas sa ating. Hindi ba? Mali. Ay, hindi malay. Kung babasihan doon, kasi ako ginatingnan ko rin sa mapa, ang paliwanag doon ni Brother Amos sa Megiddo, halos parehas kami, kasi nasaliksi ko na yun tungkol doon sa yung exploring Eden World. Ngayon, ang balik Megiddo, kung babasihan natin, yan ang sa unang panahon, yan ang Jezreel. Jezreel Valley. Jezreel, kasi ang Jezreel, kumbaga, yan ang lugar na food basket ng Israel. Yan ang lupang matabang lupain ang lugar na yan. Kaya nga sabi niya, food basket yan. Magandang pananim yan, maganda ang bunga, tubo ng mga pananim. Valley of Jezreel. Ngayon, may sinahit na doon
Saan yung Valley of Jehoshaphat? Yun din? Yun din, bale? Okay. Doon tayo magtatanong. Dahil, ang Valley of Megiddo, yan ay north side ng Israel. Ngayon, yan ang lugar na kumbaga, yan ang Valley of Jezreel. Yan ang pinaglabanan noong panahon na si Gideon. Yan ang laban niya, kalaban niya yung mga Midianite. Diba? Basta maraming laban dyan. Yung lugar ng Valley of Jehoshaphat, may laban dyan, may gira din. Ngayon hinahanap ni Amos yan, at hindi niya may paliwanag kung ano. Pero meron akong tingin doon na talagang may gira sa Valley of Jehoshaphat. Kasi kung titingnan mo, Valley of Jehoshaphat, objective ka pa ngayon, ha? Sarili mo, wag mo na. Hindi sa akin. Kaya nga kinukuha ko yun, mamaya ako yung subjective ko sa akin. Ngayon, yung kay Padre Amos, yun ang kanya kasi sabi niya doon, nagkamali ako ng paliwanag mo una. Kasi may nagsabi sa akin, si brother, sinabi niya, yung isang kasama niya, na Brother Amos, mali ka na ang Valley of Jehoshaphat, hindi yan ang Valley of Megiddo. Kasi kung titingnan mo sa mapa, sa lugar, iba ang lugar ng Valley of Jehoshaphat. Kasi kung ang Valley of Jehoshaphat, yan ay papunta dito sa north, southward, pagitan ng east, saka south, ang lugar na yan. Pero may gira magaganap dyan. Pero hindi niya malipaliwanag na kung ano yung gira doon. Kaya sa kanyang sabi niya, mayroong gira dyan na nangyari na noon. Na nagkaroon ng gira dyan. Kaya tinitingnan ko yung kanyang paliwanag. Anong bang gira? Pero may sinasabi dyan. Yun, nabasa na yung Father Minan. Ano yung lugar o Valley of Jehoshaphat, halos southeast pa lang, ganito. Southeast ng Jerusalem yan. Ang pagitan niya ay Valley of Kidron. Ano yung Valley of Kidron? Diba? Saan lugar yung Valley of Kidron? At ano yun? Sabi niya doon, ang Valley of Kidron, yan ang pagitan ng Mount Olives at yung east side ng Jerusalem, bayan ng lugar ng Jerusalem. Kumbaga, east side, southeast dyan ng Jerusalem, nasa baba siya, sa baba south, at bandang east, kumbaga yan, southeast. Ganon. Ngayon, may sinasabi niya doon na may mangyayaring gira dito. May nangyaring gira na doon noon pa. Pero may sinasabi doon sa Bible ngayon na darating na panahon na may gira mangyayari dyan. Yan ay mangyayari sa Valley of Jehoshaphat. Ngayon, doon, tinitingnan ko, wala diyang masabi doon. Basta ang sabi niya, may gira doon. May nangyari ng paglalaban. Ngayon, ang binanggit niya doon sa simula pa, ang Jerusalem hanggang sa Valley of Megiddo ay 80 miles. Parang 80 miles ang layo. Uy, gano'ng kalayo yung 80 miles? Malapit lang yun eh. Kaya nga, ito, sabi niya, moment pala. Ngayon, doon sa lugar na yun, maglalaban. Pero may sinabi siya doon, sa Valley of Megiddo, yun ang Valley of Jezreel, doon magaganap yung Armageddon. Ngayon, sa Valley of Jehoshaphat, may gira doon na sabi nga niya doon, mayroong parang doon bababa si Kristo. Kasama yung mga saints niya. O ngayon, nagkaroon ako ng ideya doon. Diba? Alam ko na kung anong gira mangyayari doon. Ngayon,
sabi niya, yun ay ang lugar na tawag dito, itinakda ng Diyos na doon magtitipon ang King of the South, King of the Earth, saka King of the Earth. Ngayon, ang lugar na yun, sabi niya, talagang pupunuin yun ng mga sundalo. Sabi pa nga niya, sa huling panahon, magsasalip ang mga itong Southeast, China, pati Japan, buong sakop ng Asia, ng itong sa, ano ba, tayo eh. Parang Southeast tayo, kumbaga sa mapa. Southeast tayo, na yung mga magsasama-sama, ano ba, ang ulo dyan, talagang China talaga, sinabi niya. At doon, hindi lang China ang lulusog sa Israel. Ang lulusog papunta sa Israel, kundi kasama niya, halimbawa, China, pamunahan niya kasama ang Japan, ang North and South Korea, at lahat ng parang kasama sa Southeast Asia. Ang lulusog papuntang Mexico. Ngayon, sabi niya, yung isang bagay dyan, kasi parang sa silyo na yun, 16. Ngayon, yung ilog ng Euphrates, bababa ang tubig dyan, lilit ang tubig dyan, at yan ay maging madali na para sa mga galing ng east, para tumawid papuntang Mexico. Kaya nga kung tingnan mo mapa, tama, mula sa east, talagang tatawid sila ng Euphrates. Ngayon, pag dati na Euphrates, dyan sila maglalaban. Sa lugar na yan. Oo. Base ko naman sa bahay ko. May display ko. Dahil yung umaga sa tubo, mabili pa. Akin. Ang tawag nila dyan, parang isang bowl ang kalagayan niya. Yan ay isang papatagan, pero napapaligiran niya ng bundok. Sa panglaban na sinabi niya doon, yung babaeng propetisa, sabi na, si Deborah, sino yung mas? Barak, pangunahan mo batang Israel. Tatalunin mo yan mga Philistine. At tawag sa kanila ay Kanaanay. Kaya mo yan. Ilan sila? 200,000+. Kaya ikaw, wala ka pa nga 10,000. Sabi niya, pangunahan mo yan, mananalo ka. Sabi naman ni Barak, hindi ako mangunguna dyan kung hindi ka sasama. Kaya sabi doon, pinturin nyo ni Ikuan, ni Amos. Sige, sasama ako, pero hindi mabibigay kayo ang karangalan. Ang mabibigyan ng karangalan babae. Kaya sige. Nasalo nila ang ginawa niya, sige. Yung lugar ni Barak, panulong. Ang mga kapatagan niyan, ang mga Kanaanay, nasa sa kapatagan. Ang ginawa, nung iniipon na ni Barak yung kanyang mga sundalo, biglang umulan. Ngayon, nung magsasalubong na sila, yung mga karwahe ng mga Kanaanay, hindi sila makatakbo ng mga kasi maputik. Kumbaga, yung mga gulong ng kanilang kariton, yung chariot nila, bumabaon. Nung pag bumabaon, parang nasira ang pinaka-leader doon, yung malupit na leader nila ay si... Yun ang pinakamalupit na, kumbaga, general ng mga Kanaanay. Alam mo ang pumatay nga doon? Babae lang. Ayun, si Sirach. Yung kumbaga, mabagsik, malupit, talagang tawag dito, talagang siya ikuan. Kumbaga, wala siyang patawad. Siya ang general doon sa hukbo ng mga Kanaanay. Ang pumatay, ngayon, nung nilusog yun, hindi sila makaabante kasi ang gulong ng kanilang chariot, maputi, bumabaon. Bago sila makakilos,
Natataglan na sila, nasasaksak na niya sila ng mga Israelita. Kaya halos, hindi pala, 120,000. Ubus lahat nila yun eh. Ay, siya lang ang nakatakas, si Sisera. Yung si Sisera na yun, hinabol ni Barak na sa isang sundalo. Ang ginawa, isipin mo, nagkakapon, nakapaa. Si Sisera nakakabayo. Nabutan niya doon sa isang tulda na ang asawa ay, sabi nga, kakampi sa parte ng mga Israelita. Ngayon, pagdato ni yung Sisera, naghingi siya ng sabi niya doon sa babae, pwede bang makapahinga dyan? Sabi niya, sige, pwede. Binuksan niya sa tulda, sige, binigyan ng higaan, at pinainaw, sabi niya, painumin mo ako ng tubig. Sabi niya, meron ako dito gatas. Kasi ang gatas, pag uminom ka noon, aantukin ka. Kaya ganun ginawa ng babae, marunong eh. Kaya binigyan ng gatas, nakatulog ng mahimbing yung si Sisera. Ang ginawa ng babae, kinuha yung pagtusok ba, yung tulda. Ganyan, may tayo, pagtusok ng kahoy. Yun ang kinuha niya na pantusok, tapos yun ang pinahon niya dito sa dibdib ni Sisera. Kaya ngayon, nakarating yung naghahabol, nasa may nakita mo ito. Ayan, tingnan mo, kita nung sundalo sa ino. Kaya binigyan ng karangalan yung babae. Tama yung wala niya. Ngayon, doon sila nagkaroon, sabi ni Bari Amos, ng kapayapaan na yun ang panahon na, sabi nga, panahon na ang Israel, dahil sa kanila, kasi aping-api sila doon. Ngayon, nagkaroon sila ng halos 40 years na kapayapaan. Bago na naman sila nagkasala sa Diyos. Okay, ito sa akin, Father Francis, ang tawag lang, objective ko na. Objective, mamaya sa ito lang ang subjective. Sige, yun lang. Huwag mo patay. Ilang minuto na? Ito lang. Meron ako sabihin. Alam niyo yung kailangan ng objective. Kaya, Brother Freddy, Brother Joey, Brother Mio, Barlito, ano kayo, Brother George, mag-objective kayo. Alam niyo bakit? Yung objective, stepping stone. Tingnan mo, kung hindi nag-objective si George, kay Amos, hindi natin nalalaman tuloy yung Bali, Jezreel, Jehoshaphat. Dapat alam na yun ng denominasyon. Yung alam, hindi lang sila masyadong maano sa tao. Tayong end time ang dapat makinabang doon bilang Berean, no? Ang hindi Berean na end time, hindi rin makikinabang doon. Walang kwenta yan kasi hindi sinabi ng propeta. Mali ba sinabi ng propeta? Pinakit ba ng propeta? Wala. Maraming hindi nabanggit ng propeta. Ang ginagawa ng mga law ng kulong lang kayo sa Santa ni Barbanam, pag hindi ginamit ng propeta, wala nang kwenta. Dahil ibang taong nagturo, level ba nagturo, yung kinamumuhihan nila. So, kahit si Amos, nakikinig sa akin, laban sa akin, nakikinig ko. Tatanggap ko yung babasahin niya, pinamibigay ko pa sa kasamahan natin. So, ibig sabihin, bilang Berean, may makukuha ka sa kanila. Yung mga sila naman na hindi Berean, hindi makakuha. Ngayon, kaya ko tumayo, gusto ko yung objective report si Trump. Patugtog ito. Patayin mo nga. Patayin ko? Patayin. Stop? Stop. Yung sa akin na ako, inscribe ko kagahapon sa kay Brother Francis. So, The deity of Jesus Christ, the power of Jesus Christ, the directly of God, the outgive of man. Yan yung time na may gumawa sa kanya ng life of God. Part ng ibang dimension ang ating propeta. Pwede rin silang magkamali. God bless ka. ako nagsulat. Inscribe ko kagahapon. Kanino kayo? Sa'yo. Kapon. Sa CD. Okay.
yung nakalimutan ko Hindi naabutan. pwede rin silang magkamali. God learns from Abraham. Dapat Katulad huwag niya, na tayo magmamayabang. Yung iba natutuwa sa Diyos. Sino yung nakatanggap ng mga ikapo? Nangako si Jacob ng ikapo. Marami pa yung iba for the 800 tandem. Get back to the word in the first person. Lahat ng mga tao ay mga anak niya. Mayroong third generation si Kristo. Yung tinutukoy ni Kristo ay ang tao. Ang ama ay nanananahan sa anak na dasal in the Holy Ghost. In John 14:23, the Holy Spirit on the Son, pwede namang hire maraming tao na nangangako kahit na mabuting man siya ng isang taon, ay abutin man siya ng mabuhay man siya ng isang taon, wala pa rin sa kanya yun. If not received, bakit daw siya immortal? Meron tayong mga highest mortal. Huwag nating sabihin na tayo yung highest. Yun lang. Hindi siya muna. Ganda ko. Wala. Yung Ellen report ko po dito sa preaching po ni Brother Francis. Doon po sa Revelation. Hindi yan. Yung ano po, doon sa preaching ni Brother Francis, yung topic po na Revelation 30. Yung sabi po doon sa Revelation 1:1. Ay, Revelation 1:1. Tapos, meron nga daw po isang trumpet doon. Naman po sa Revelation 1:10, meron po doon represent message of God, heaven and earth, and warning the seven candlestick nga po, the seven church angels, tapos yung seven stars po, yung ibig sabihin po ng messenger. Tapos, yung sa chapter 2 naman po, yung sa seven church angels, yung your salvation, yung po yung you don't left behind. At saka yung ginawa nga daw po ng Samaritan nga daw po, inampos nga daw niya po yung sugatan nga daw po, kung hindi ka nga daw, tsaka kung hindi ka nga daw nag-interview, sharing, magkakabarkada ka nga daw, kaya daw sa baptist at saka daw po dito, yung dapat nga daw po gawin ng bata, mag-interview po daw doon siya sa manggagawa. Minsan nga daw po, hindi po bata nag-i-interview, manggagawa nag-i-interview doon. Kaya po sabi po doon sa Proverbs 29:15, yun lang po. David. Magandang gabi po sa inyo. Yung isi-share ko yung sa na-slide namin kahapon sa YouTube, yung kay Brother Francis. Sabi niya po doon, na-share na powerful forever after mag-rapture. You I attended the mystery of God in the ministry per person through person. Ibang respeto sa lahat ng tao at active na tao. God is of Son, He mapagmanang the world. God is Father. Jesus is of quoted sa magkakadiyos sa Di ba matama eh? pagkadiyos tama
magsandang propet sa lumang tipan at sa bagong tipan at anong dosina ng pagkakaalam nila. Pakibasa po sa John 14:23. Ano? John 14:23. Saan yung Jeppy? Basa. Jan, ano Umiibig sa sinabi. ano sa page? Ana. Oh, Jan 14. 23. John 14:23. John 14:23. John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Sabi niya daw po, sa kanya daw po at ang gagawin sa hanan. Mapapaibigin daw po yun. Sabi ko po dito, ang ating Ama ay gagawin tahanan is in oneness. Father, I know Father Heiden, malilinawan ka. Those decision, nagpapailalim ka. To eternal sermon, eternal pahit, quality complete, high and mortal, bigil, mayroon kang mananahan, pwedeng hiker, mabuhay man siya, na isang taon wala pang natapuin sa kanya, yun lang. Pakibukas sa Revelation chapter 2 verse 8. Verse 8. Revelation 2:8. Revelation chapter 2 verse 8. Bilisan mo sa dito. Revelation 2:8. 2:8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isinulat mo ang mga bagay na ito ay sinabi ng unang at ng huli namamatay at muling nabubuhay na lalam. Ay, na pala yun. Tsaka sa ano, buksan mo din sa Revelation 1:19. Ikaw na. Revelation 1:19. Wait lang. Write the things which the heart is, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Ang seven church ages ay tumutukoy daw sa period of time. Yun yung sinabi niya dito. Tapos sabi niya, dahil daw ang bride of Christ, kailangan magiging hunger ka daw sa mga revelation. Ang differences between the true bride of Christ, the true believer, and the true unbeliever. Ang make-believer is just after the physical benefit. Ang true believer hungers for the spiritual benefit, even though they don't, kahit hindi daw sila nakareceive ng material blessing, pero sila din ay nagpapatuloy kahit nakaranas daw sila, nakareceive din sila ng physical healing. Hindi sila nakareceive ng physical healing, hindi din sila tumutingin doon, kundi ang tinitingnan daw nila yung revelation. Ano daw ang importante? Kundi yung tinitingnan daw ng true believer yung revelation. Sinabi sa gospel na ang song, take the whole world but give it chance. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng mga material na bagay, kundi ang kailangan ng tunay na believer, yung revelation, yung tunay na progressive revelation, yun yung kanyang salita. Kailangan daw natin magiging hunger sa mga bagay na yun, hindi yung physical na
hunger natin. Kasi yun yung hunger daw ng mga make-believer. Marami daw mga churches ngayon na ano daw ang kaibahan natin sa kanila. Ang pagkakaibahan daw nila sa atin, kundi maraming mahabo lang sila sa mga physical na pangangailangan lang nila, blessing, ganun. Doon lang sila nakatingin. Hindi nila habol kung ano ang tunay na revelation. Yan yung mga nangyari sa Laodicean Church ngayon na ang tao, ang hinahanap ka agad yun yung blessing. Hindi nila kailangan yung revelation kasi nga dahil sa masyado ng lukewarm ang tao ngayon, kaya ang tinitingnan na ang habol na lang nila yun yung physical at yung ang tinitingnan nila yung mga nangyayari. Hindi nila nakikita daw yung parating. Yun yung brilliant time. Doon sila nakatingin. Yun dapat ang tinitingnan ng tunay na believer. Hindi ka lang daw nakatingin sa kasalukuyan. Yun lang. Yung i-share ko po is about ito sa ikaw po at handog. So, buksan po natin yung mga Bible natin sa Hebrew 7, verse 7. Balik na ano kay Hebrew 7, 4-7. Pero verse 7 lang po yun. Sige pa tayo. 7. And without all contradiction, the less is blessed of God. Yan, the less is blessed of the better. So sabi, sino yung yung less? Yung less is si Abraham. And then yung better is si Melchizedek. So pinapakita dito, ako sabi niya yung better, patriarch din siya. So hindi siya pwedeng sabihin na Diyos yung better. Kasi parang pinapababa mo ang Diyos, sabi niya. Then sabi niya yung less, which is Abraham. Siya ay local patriarch. Tapos, kumbaga sa pamilya niya, sa pamilya lang siya patriarka. Yun yung sabi niya, ito yung original na pattern ng Diyos sa pamilya. Sabi pa niya na kailangan ng isang ama o sa isang tahanan, maging patriarka siya ng pagkabireyan, hindi ng patriarka ng pagiging Nicolaitan. Sabi niya si Abraham, hindi siya priest sa lahat ng dako. Priest lang siya dun sa loob ng kanyang pamilya. And then, sabi niya, kapag once na hindi ka nagiging priest, o iba yung way ng pagiging priest mo sa iyong tahanan, nagiging priest ka ng Diablo. Kumbaga yung pamilya mo, nasa Diablo sila. And then, sabi pa niya, kumbaga yung bawat mag-asawa, hindi sila pinaskasan ng Diyos sa pagpapamilya para mabuhay lang dito sa lupa. Magkaroon ng anak pag mamamatay. Sabi niya, parang baboy na walang pakialam. So sabi niya, kailangan, alam natin kung paano palalakin yung mga anak, kung paano tayo mag-pipis dun sa pamilya natin. Kasi, once na sabi niya, hindi kayo nagpa-counseling kung paano ipapatupad yung PTA. Automatic, sandibutan na yung kumbaga pupunta na sa sandibutan yung inyong anak. Sabi doon, dati, hindi pa siya, kumbaga decente pa yung tingin sa kanya, na hindi maglolong. Pero ngayon, sabi ni Ralphanis, ngayon, ino-obvious niya ng Diyos na meron, kumbaga parang meron ng preferensya doon sa iyong anak. Akala mo dati, is decente siya. Tapos, ayun, si Abraham, si Melchizedek, siya yung universal patriarch. So, si Abraham is sa local lang o sa family. Si Melchizedek po is universal patriarch.
sabi niya dito, paano, o si Abraham, di ba tumatanggap siya ng ikapu? So, ano yung anyo na tinatanggap ng ikapu? Sabi niya, si Isaac, di ba siya yung nagkakandili dun sa kanyang ama, sa kanyang magulang na yung kumpara sa sobrang tanda ni Abraham, hindi niya na kayang intindihin yung sarili niya. So, si Isaac yung nagkakandili sa kanya. Kasi sabi niya doon, si Isaac, 40 years old siya nag-asawa. So, si Isaac, pinaghandaan ni Abraham ng pagiging ng mapapangasawa. Pero nung matanda na si Abraham, si Isaac na yung pinaka nag-intindi sa kanyang anak. Kasi di ba yun naman talaga, once na tumanda na yung mga magulang natin, tayo rin yung magtataguyod sa kanila. So yun sabi niya, yun yung pag-aalaga mo sa iyong magulang, yun yung pinaka-type ng ikapu na tinanggap ni Abraham. And then sabi niya pa, si Melchizedek, ano yung binigay sa kanyang ikapu? So, yung binigay sa kanyang ikapu is hindi yung pagsuporta o yung pagkandili, kundi yun yung pagkilala sa kanya bilang righteous king o bilang priest of the Most High God. So, nung binigyan pala siya ni Abraham ng ikapu, yun yung pagkilala niya na etong taong to is priest of the Most High God. Tsaka righteous king siya. Tapos sabi niya, si Melchizedek, nilikod niya yung buong Middle East. Para saan? Para mamagitan, sabi niya, mag-share, magpalakas, mag-bless. Dun sa bawat lugar doon. At syempre, binibigyan siya ng ikapu ng bawat pinupuntahan niya. And then, sabi niya, yung dito na nga kay Levi, sa mga Levita, nakalagay po sa Hebrews 7 verse 5. So, sabi dito, si Levi, yung Levi, isa siya sa mga 12 tribes na hindi pinagkalooban o binigyan ng pinamanahan ng lupa sa Israel. Sabi, bakit hindi siya binigyan ng earthly position? Kasi ang purpose ng Diyos, mag-concentrate sila dun sa spiritual na pagpapatriarka dun sa Israel, sa templo. So, sabi, may sinabi siya dito na yung parabola ni Cristo, nung merong binugbog ng magnanakaw, di ba, mapapansin natin, may dumaan na priest, may dumaan na Levita. So, sabi niya, pero yung Samaritan po, di ba, yung nag-rescue dun sa binugbog na yun, may application daw yun kung bakit yung priest na yung Levi is hindi nila parang sinulungan. Kasi sabi niya, yun yung mga, sabi niya, Nicolaitan na, kumbaga yung mga Nicolaitan na yun, sila dapat yung unang makakatanggap magkakaroon ng vision spiritual, tsaka makakatanggap ng mensahe. Pero sabi nga, di ba, pero sa kalagayan ng kaluluwa nila, sila pa yung nahuli. So, di ba, dapat mas sila pa yung nauna, pero sa kalagayan ng kaluluwa nila, mas huli pa sila kasi nga Nicolaitan sila. So, sabi niya sa Malakay, is yung children yung unang makakatanggap. Kaya di ba yung Samaritan yung tumulong dun sa nakupo. So, sabi niya, yung children yung unang makakatanggap ng revelation, tsaka na makakatanggap yung mga priest. Tapos sabi pa niya, yung mga Levita, sila yung tatanggap ng ikapu mula dun sa 12 tribes. Tapos, yung mga Levita, sila yung mga ministering priest. So, ano ba yung ministering priest? Sila yung mga tagapag-lingkod. Sabi pa dito, minister of God. Sila yung tumutulong dun sa templo once na may maghahandog ng hayop na sa kanila binibigay para ihandog. So sabi niya, full-time worker talaga sila sa templo. Kaya ang kinakabuhay na lang nila is yung tithe and offering. And then sabi pa niya dito, sa atin, kumbaga tayo, nakagisnan na natin na yung puro material at physical na bagay lang
ang ginugusto natin. Pero sabi niya, yung material saka yung physical na bagay, kumbaga sabi niya lilipas yun, pero yung spiritual, iyon yung mag-decide, o yung aspeto na mag-decide sa eternity mo. So sabi niya, kapag hindi natin pinahalagahan yung spiritual, kasama tayong magiging abo, sabi niya, once na naiwan tayo. Kasi meron, sabi nga, di ba, ng mga sanglibutan, na hindi pinapahalagan yung spiritual, sabi niya. Yung mga kasabihan ang sinabi nito si Brother Francis, yung one night millionaire, magpakasaya tayo, tomorrow will die. So yung mga walang pakialam sa spiritual nila na puro pagpapasaya lang. Kumbaga parang entertainment lang dun sa kanilang, sa pangsarili nila parang masatisfy lang nila yung laman nila. Pero sabi doon, kailangan yung entertainment na yun, meron tayong nakukuha o kahit ma-i-report doon. Kasi kung pangsariling entertainment lang, sabi niya dito, maling anointing yun, na yung anak natin o yung pamilya natin is madadala lang natin sa diablo. Kasi walang report, walang manifestation. So, sabi niya dito, saan kumikilos yung serpente? So, sabi niya, maniniwala na lang, o magiging laso na lang yung pakikinig natin sa media, na walang Diyos. Tapos, ang mangyayari, parang yung Diyos is nakakahuna lang siya sa Sunday service. Kasi di ba Sunday aaten. So, doon na lang sila, doon na lang nila i-worship ang Diyos. Sabi pa dito sa Leviticus 27:30, and all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord. It is holy unto the Lord. So, kanino raw yung ikapu? Sabi niya dito sa Panginoon, ibig sabihin, yung 10% is ibibigay mo dun sa Diyos. Sabi may nabasa si Brother, sabi ni Brother Francis, may nabasa siyang quote ni Brother God sa ni Brother Jackson na dinitalya nila yung kung ano yung ibibigay ng mga pariseyo. Nakalagay po yun sa Matthew 23:23. Sabi dito, who unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of meat and anise and cumin, and have omitted the wither matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Sabi niya dito, yung mga Pharisee, sabi daw ni Cristo, kailangan mag-ikaw po sila ng aniso, kumin, tsaka ng meat. So sabi niya masyadong detalyado yung mga maliliit na bagay. Pero pagdating dun sa mga malalaking malalaking aspeto na wala na, hindi na nila natidetalye. So sabi niya dito, yung first fruit, yun po yung sabi ko kanina, yun yung 10% sa Panginoon. Na yun yung, sabi niya, yun yung portion na hindi mo dapat bawasan. Kasi sabi niya nga dito, ang Diyos binigay niya sa'yo lahat. Sabi niya buong, yung buhay mo, yung pamilya mo, yung hinihinga mo, yung tinitirahan mo, sabi niya yung araw-araw na, kumaga yung hangin na hinihinga mo, yung tubig na iniinom mo, sabi niya, o yung tinitirahan mo, binigay yan sa'yo ng Diyos. Pero yung hinihingi sa'yo ng Diyos is yung katiting lang dun sa binigay niya, kumbaga wala dun sa binigay niya sa'yo. Yung 10%. Pero, kaya sabi doon, hindi mo dapat babawasan yan. Kasi, sabi niya, kapag nagtatrabaho ka, kailangan, pag sweldo, ibabawas mo na yung yung 10% doon. Kasi once na hindi mo binawas, sabi niya, nangungutang ka na, o inuutang mo na yung parte na dapat sa Diyos. Kasi may verse po dito na sabi, Leviticus 27:31. Ito yung inuutang mo yung tithe sa Diyos. Sabi niya, if a man will at all redeem out of his tithe, he shall add their 2 to 5 part thereof. So sabi niya, yung 5 part, merong 20% interest na.
sabi niya, a man will redeem. So, ano ba yung redeem? Di ba, hihiramin mo muna yung tiniles mo. So, sabi niya, kailangan, sige po, yun lang.